Matagal-tagal nga tayong walang mini vlog sa kadahilan ng palagi ngang umuulan dito sa may Bataan dahil may bagyo. Ngayon at umalis na nga ang bagyo at medyo okay na ang panahon ay samahan nyo kaming pumunta dito sa may Paisawan Beach dito banda sa may Bataan. At sa mini vlog nga natin na ito ay marami tayong kaganapan. Isa na rito ang pumunta rin tayo dito sa may Mount Samat. Kaya naman kung gusto mong malaman ang buong kwento ay magpatuloy ka lang sa panonood. Make sure na tatapusin mo ang video hanggang dulo. Nang sa ganon ay masubaybayan mo ang mga kaganapan namin sa rides na ito. Nakita nga rin natin dito ang isang kapwa nating content creator na si Idol Baak at sila nga ay may 1.1 million followers. Tara, kwento ko sa inyo. Medyo hapon na nga nung kami ay nag-ride out pero okay lang yon dahil nakisama naman ang panahon, perfect weather lang para mag-rides. Kung maaalala nyo ang ating mini vlog, ang ating last na na-upload na mini vlog, pinaplano na namin pumunta kinabukasan sana kaso nga lang biglang naglandfall ang bagyo rito sa may Bataan. Kaya naman na-postpone ng ilang araw ang aming pagpunta sa may Paisawan. Dito nga ay nadaanan na nga namin ang daan papunta ng Mount Samat pero hindi pa doon ang aming destinasyon kaya naman dinare-diretso lang namin ang aming paglalakbay. At hanggang sa madaanan na nga namin ang ginagawa nilang daanan dito na kung saan ay papasok na nga kami ng Bagak, Bataan. At kung makikita nyo nga dito sa may mapa ay nag-uumpisa na ang paliko-likong mga daanan. Hindi nga lang ito basta paliko-liko dahil nga ito ay medyo paakyat din. Kaya naman medyo nararamdaman naming lumalamig ang klima. At sa hindi nga kalayuan ay may nakita kaming 7-Eleven kaya naman nag-stop over nga muna kami dito upang bumili ng aming mga makakain. At nakita ko nga dito si tatay na nagbebenta ng ube empanada. Kaya naman dali-dali na akong bumili upang tikman. At dahil sa nakita niya akong nagbibideo ay tinanong niya kung vlogger ako at ang sagot ko ay medyo vlogger. Kaya naman hindi niya na pinatagal ang pagkakataon na humingi ng sticker. Pagkatapos ko mabigay ang sticker ay nagulat na lang din ako dahil idinikit niya ito sa kanyang lalagyan ng paninda. Pagkatapos nun ay diretso nga na naman kami sa aming biyahe dahil sa medyo malayo-layo pa kami. At kapag kumanan ka nga dito ay papunta ka na ng Subic at Tarlac. Pero kami dire-diretso lang dahil papunta pa kami ng Paisawan. At sa halos ilang minuto namin paglalakbay ay natatanaw na nga namin dito ang dagat. Mga ganitong tanawin nga talaga ang masarap balik-balikan. Nga pala mga idol, kung bago ka nga lang dito sa aking Facebook page ay baka naman pwede mo na akong i-follow at pindutin mo na rin ang all videos nang sa ganun ay ma-notify ka kung may bago tayong upload. Dire-diretso nga lang ang aking pagdadrive dito hanggang sa nakita ko na ang signage papunta ng Paisawan Beach. Kaya naman lumiko na kami dito sa may kanan. O kung nakaabot ka sa part ng video ito ay huwag mong kakalimutang mag-iwan ng bakas sa ating comment section at i-comment mo na rin kung tagisaan ka upang sa ganon ay malaman ko naman kung saan na nakakaabot ang aking mga ginagawang video. Nga pala, muli pinapakilala ko nga pala sa inyo ang Paypayog by Ingo Vibes TV na kung hindi mo pa nasusubukan at curious ka na sa kanyang amoy ay huwag ka mahihiyang mag-comment dyan sa ibaba ang sa ganon ay may deliver ko sa iyo kung malapit ka lang at kung malayo ka ay walang problema dahil available yan sa ating TikTok at Shopee. Sa part ng video ito ay medyo nag-aalangan na naman ako sa aking sinusundan na si Google Map dahil sabi ko beach ang aming pupuntahan kaso nga lang mga bukid na ang aking nakikita. Kaya naman nagtanong na kami sa mga lokal dito at tama naman daw ang aming napuntahan. Kaya naman for the bit-bit mechanism kami dito ng aking girlfriend dahil sa medyo malayo-layo nga ang aming lalakarin mga 5 minutes. Hindi ko nga lubos akalain na meron palang natatagong paraiso sa gantong lugar at heto nga ang aming dinadaanan. Pagkatapos ng 5 minuto o 10 minutong lakaran ay natatanaw na nga namin dito ang dagat. Pero ito ang mga nangyari. Karating nga namin dito sa may mismong dagat ay may nakita kaming no trespassing. Yun pala ay pinasara ng kanilang mayor ang resort na ito sa kadahilan ng hindi pa daw sila nakakuha ng permit. Kaya naman, no choice tayo, babalik tayo muling maglalakad punta sa may parking area. Maghahanap na nga lang din kami ng iba pang resorts dito para nang hindi na rin lang masayang ang aming pagpunta dito sa may Bagak. Medyo nakaka-disappointment pero ganun talaga. May purpose ang lahat ng yon kung bakit hindi kami natuloy sa spot na yon. Kaya naman nagbaka sakali kami ng aking girlfriend dito sa may Montemar Beach Resort kung meron pa bang available na slot para sa amin. Ang kaso nga lang ay hindi nga daw sila tumatanggap, hindi ka nakapagpa
nakapagpabook online. At dahil nga sa kakatapos nga lang kasi ang bagyo dito ay naka-red alert pa lang sila. Hindi nga kami nawalan ng pag-asa kaya naman patuloy pa rin kami ng aking girlfriend sa paghahanap ng resort na pwede naming tutuluyan. At sa pangatlo nga naming pinuntahan ay ganun pa din, hindi rin sila tumatanggap kapag hindi ka nakapagpabook online. Dahil ang pinapapasok nga nila dito ay ang mga nakapagpabook last week pa. Heto na nga ang aming last na pinuntahan na beach resort. Marami-rami nga ang beach resort dito kaya naman nabuhayan kami ulit ng loob na baka sakaling mapapasok o matuloy na ang dagat namin dito sa May Bataan. At guess what? Wala pa rin pagbabago, ganun pa din. Dahil nga daw sa naka-red alert sila ay matataas ang alon kaya hindi na nila pinapapasok ang mga magde-day tour o ang mga katulad naming hindi nakapag-book online. O siya, abangan nyo ang ating part 2 at itutuloy ko ang aking kwento. Once again, this is Ka Jerome ng Mataas na Kahoy, also known as Igo Vibes TV. Maraming salamat.